nagsama-sama para maghain ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang isinampang reklamo kay VP Sara Duterte at ano ang basihan nito? Cheryl, kasong plunder, bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, gayon din sa 15 pang opisyal ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaugnayan ng umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ni Duterte bilang vice-presidente at noong siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Ayon sa mga complainant, ang 612.5 million pesos confidential funds ay umano'y diverted, misused at concealed dahilan para isampa ang kaukulang mga kaso kasama na ang culpable violation ng konstitusyon at betrayal of public trust. Base rin umano ang nagpasimuno at magpatupad ng umano'y parallel at identical scheme sa paggamit at pagtago ng confidential funds ng OVP at DepEd. Mayroon din daw mga cash advances na iniabot sa AFP officers na si VP Sara rin ang pumili kahit wala umantong itong legal na otoridad para tumanggap ng government funds. Gayon din ang anilay kaduda-duda at kulang-kulang at mga tila inimbentong mga resibo lamang kung saan nga lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos. At matatandaan din na 1,992 na pangalan na nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. 1,322 sa mga ito ang umano'y walang record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. Sino-sino yung mga nagsampa ng kaso at ano ang kanilang layunin sa pagsasampa nito? Cheryl, so ito ay mga bahagi ng civil society members and organizations, pati ilang mga religious groups kasama na dyan. Si Father Flavio Villanueva na nanawagan sa Office of the Ombudsman na tutuldukan na nga ang umano'y mockery ng vice-presidente sa transparency ng pamahalaan. Ng sa gayon daw ay mapanagot ito at bigyang paliwanag kung paano nga ba ginamit talaga itong confidential funds. Hindi ba ito makakaapekto doon sa planong muling pagsasampa ng impeachment case kay VP Sara at may reaksyon na ba ang kampo ni VP? Sa ngayon, Cheryl, ay wala pang reaksyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte, pero hindi raw ito makakaapekto doon sa impeachment case na ngayon ay naka-archive at meron pang apela sa Supreme Court. At iba pa rin yung pinag-uusapan dito yung plano na muling pagpa-file ng impeachment case sa pagpasok ng 2026. Ito ay dito ombudsman mismo ang sisilip dito ng kaso na ito, at kanina nga ay nakita natin yung bundok ilang mga pile na mga papel na ipinasa dito bilang kanilang mga ebidensya. Arles, mayroon din daw nagsampa ng reklamo sa ombudsman laban kay Congressman Romeo Momo. Ano ang basihan nito at may reaksyon na ba ang mambabata sa aligasyong ito? Kanina, Cheryl, umaga bago dumating itong reklamo nga na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, meron ding mga civil society members at religious groups kasapi ang nagsampa ng kaso dito kay Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo Jr. Ito ay senior. Kaugnay ito doon sa 1.4 billion pesos na mga infrastructure projects na konektado daw sa pamilya nito ng mambabatas na ito, kung saan nga graft at plunder ang isinampang kaso rito. Pero iginiit ng mambabatas na meron daw dapat at tamang forum na pag-usapan ito at itinatanggi niya ang mga alegasyon sa kanya. At ayon sa kanya, matagal na siyang nag-divest doon sa mga kumpanya na ngayon ay kasama sa mga inirereklamo dito sa Office of the Ombudsman. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.